So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko nga kanina, okay, okay, meron din po kasing naghanap na hearing kanina sa House na ito nga po ay pinamumunuan po ni Congressman Ace Barbers. So ang pinag-uusapan nila dito is tungkol nga po dun po sa bodega na nakuha na sa bodega sa Mexico, Pampanga na nakuhanan po ng 3 billion ata no, na 3 billion na droga. So yun nga po ay na sangkutan nga ito at sumabit po dito yung pangalan nga po ni Michael Yang. Okay. Pero ang problema kasi dito mga kababayan, kanina po sa hearing, ito no, ang nakaka-alarma kasi dito. So base po dito kanina, ang sabi dito no, alleged drug lord Willie Ong associates own 291 lands in NCR, Central Luzon. Sabi po yan ni Barbers. Syempre may ebidensya naman sila dyan. So mga kababayan kasi, lumabas po kanina sa hearing na simula nga po nung panahon ni Digong, itong mga katropa nga po ni Michael Yang at saka sangkot nga rin dito si Willie Ong, hindi yung doktora, yung Chinese, okay? Ay nakabili po sila ng lupa. At bawal po yun sa batas natin. Bawal po yun kasi dapat kasi kung bibili ka ng lupa, kung foreigner ka, dapat Filipino citizen ka. Or much more or less dapat 40% lang yung pagmamay-ari mo. 'Di ba? Parang ngayon ang sinabi kanina eh. So ngayon mga kababayan kasi, ang pinupunto natin dito, paano kung itong 291 na parcel ng lupa ay bodega din pala ng droga? Ayan po yung medyo malupit kasi dito. Kasi mga kababayan, yung nakita po kasi sa Pampanga is naging bodega po ng droga yon. At same personalities lang din po naman yung mga sangkot dito. So, paano kung itong 291 po na to, na parcel ng lupa nga, hindi natin alam na baka posibleng bodega rin ng droga. 'Di ba? So, continue natin. So, sabi pa dito, no? Teka lang. Sabi dito, okay. Basahin lang natin to, no? Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers flag on Wednesday, so ngayon, no, May 22, the 291 titled land acquisition in Metro Manila and Central Luzon by suspected Chinese drug lord Willie Ong along with his realty firm and associates. Okay? Barbers chairman of the House Committee on Dangerous Drugs said Ong's Empire. So ito yung Empire 999. Ito po yung kumpanya na sangkot nga po sa droga na allegedly nga po na may kinalaman din po si Michael Yang. So si Michael Yang pala mga kababayan, siya po yung appointee ni Digong. Advisor po siya ni Digong. 'Di ba? So ngayon, sabi pa dito no, okay, said Ong's Empire 999 Realty Corporation is the owner of the warehouse in Mexico, Pampanga, where 3.6 billion worth of shabu were seized last year. O, di ba? So, so ang tanong kasi dito mga kababayan, ilang warehouse pa ba ang meron sa buong Pilipinas na posibleng kinakasangkutan nga po ng Empire 999? Di ba? So ayan yung problema dyan eh. And then, continue lang natin, no? So sabi dito, continue lang natin. Okay. Okay, citing data from the Land Registration Authority, Barbers said Empire 999 has acquired 41 titled land holdings Ong with 59. So bali ito lahat, no, may 59, may 11 si AD Tangyang. So lahat po ng associates, no, ibig sabihin grupo sila. So may 15, may 53 si Michelle Santos, no? Michelle Santos C, okay? May 53. So sabi dito, no, marami 291 lahat ang mga pagmamay-ari ni Mr. Ong at ng kanyang mga kasama. At kailangan natin na maipaalam sa publiko na questionable ang mga ito upang mabigyan din ng proteksyon ang sino mang sa kanilang pagbebentahan nito, he said. Okay? So, para mas maganda, okay, panoorin muna natin tong video. May video dito eh. Okay. So, ito yung video kanina sa hearing na nakaligtaan po natin lahat kasi busy po tayo kay Alice Guo. Okay? So, teka lang. Ito yun. Game ito. I would like to
agree with Congressman Paduano, Chairman Paduano, kasi established na naman natin nandiyan ang SEC, tapos si Willie Ong, hindi naman Pilipino, Chinese, 45% siya. Si Jack Yang, hindi rin Pilipino, 5% siya. Si Eddie Yang, 5%, 55% sila in violation of the 60-40 ruling of owning the properties. And I think it is incumbent upon the, sa OSG. Attorney, makinig ka naman. That mag-ano kayo ng adverse claim na dito para mahabol natin tong mga taong ito na binili yung ating mga properties knowingly na hindi naman sila mga Pilipinos. Hindi ba nakikita na ang nangyayari po dito ay nagiging province na tayo ng China? Sa dami ng mga properties na binibili nila, 292 titles, dito pa lamang sa Empire 999, wala pa yung Golden Sun, wala pa yung Poolwin, wala pa yung Yata Industrial Park, Yata International, Omni. Ano pa yung hindi naming alam? Ano magiging natin dito? Magiging party na tayo ng China. Alam niyo ba yun? Yun ang repercussion dito and we have to do something about it. And Attorney Suwa, kanina may binanggit ka, yung Bernice, ang napangasawa, si Dennis Tam. Is that right? Denise is the sister of Bernice, Your Honor. Sino yung napangasawa niya na sinasabi mong Pilipina? The name there is Tan. I do not have the details. So anong pangalan ang napangasawa ka mo kaya siya na-legitimize as a Filipino because she married a Filipino husband. Yes, Your Honor. How sure are we that he is also a Filipino? He's really a Filipino. I am not in a position to... same situation kung kay Rudy Ngo. Hindi rin natin alam. Hindi nyo napapansin? Ngo, Hong, Si, Yang, An, Ni, Ting, lahat na Chinese na. Invading na to. Invasion na pinagagawa natin dito. Attorney. Invasion na yan. So we hope that you, together with Secretary Guevara, you discuss this truthfully, honestly, and with the love of the country. Kasi ibang sitwasyon na itong pinag-uusapan natin dito. Okay? Okay, si Dan Fernandez para ito nung nagsasalita, no? So, teka lang, no? Mukhang napansin ko talaga may problema yung YouTube ngayon kasi dito sa akin, teka lang, banggitin ko lang, no? Kasi dito sa akin, may 3,000 views, total views na ako, pero 200 lang yung nasa screen ko, no? Mukhang may problema yung counter ng YouTube ngayon, no? Okay, so by the way, continue lang tayo. So ngayon, mga kababayan, okay na, kasi ito kasi kanina, ito yung nakaligtaan natin. Ito yung nakaligtaan po natin kanina na hearing. Kasi po napaka-importante po talaga nito. Kasi mga kababayan, tandaan po natin na nangyari po itong mga bagay na to nung panahon po ni Digong. Okay? Kasi ito lang, nakapagtaka lang, no? Kasi naputol na ako. Nakapagtaka lang kasi 200 na yung likes eh. Tapos 200 din yung nanonood, parang ang labo naman. So ngayon mga kababayan, ito. Okay. So ngayon mga kababayan, ito, panoorin natin to. So kanina kasi, okay, ito yung ito yung problema dito mga kababayan. Okay. So ngayon malinaw na po na mayroon pong mga lupa na binili itong mga Chinese na to nung panahon ni Digong. Okay. So ang tanong kasi dito, ang sabi nga po ni Congressman Ace Barbers, di ba? Owner of warehouse storing drugs used fake identity, says Barbers. So ibig sabihin nun mga kababayan, gumamit po sila ng fake identities. So paano nakalusot ito noong panahon ni Digong? Ayan ang tanong natin dito eh. At syempre alam naman po natin, ang nakakapagtaka rin dito, sangkot po si Michael Yang dito. Di ba? Sangkot po si Michael Yang dito. And then mga kababayan, teka lang So sabi dito, no? Manila, Philippines, a certain Willie Ong, believed to be the owner of the warehouse in Pampanga, used to store illegal drugs, used a fake Filipino identity, and was able to purchase title of land, Surigao del Norte, 2nd District, sabi nga po ni S. Barbers, Barbers opening speech at the start of the House Committee on Dangerous Drugs hearing on Wednesday. Okay. So ngayon, paano nakalusot? Di ba? Paano nakalusot? Kanina pa yung YT. Kanina pa yung YT, naglolo ko yung counting niya. Kasi doon sa total views ko ngayong oras, 3,000 views na.
So, ang nakalagay sa counter ko 276 lang. Okay, by the way, pero alam ko naniniwala naman ako marami tayo ngayon. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi natin dito, ano nangyari sa tukhang? Akala ko ba yung tukhang, kaya pinatupad yan ni Digong kasi nga para patigilin yung droga sa Pilipinas. Pero yun naman pala, itong mga tropa pala ni Michael Yang na allegedly, di ba, na advisor pa ni Digong, isangkot din pala sa droga. At nakabili pa po ng mga ari-arian na lupa sa Pilipinas. So anong ginawa ni Digong? 'Di ba? Anong ginawa ni Digong dito? Bakit niya pinabayaan to? Not unless, mga kababayan, pinabayaan kasi sangkot. 'Di ba? And then mga kababayan, okay, teka lang meron pa dito. Okay. Tapos ito yung sinasabi ko eh. So dahil nga po 'di ba, kanina nga po sa hearing po na 'yan, hindi po umattend si Michael Yang. Kasi nga po si Michael Yang po ngayon nagtatago. Nagtatago si Michael Yang ngayon. Oh. So sabi dito no, House to summon ex-Duterte advisor on 3 billion drug bust. Okay? Teka lang, hindi pala yan. Ito pala yan. Okay, ito pala. Yan. Ito pala yan. May 22, 2024, no? House panel issues show cause order to Duterte advisor Michael Yang. Kasi nga, hindi siya pumunta sa hearing. So, bakit hindi siya nakapunta kanina? So, ang sabi kasi dito, no? Pasahin lang natin to dito. Sabi dito, okay. The House Committee on Dangerous Drug on Wednesday issued a show cause order to Michael Yang, an advisor to former President Rodrigo Duterte, for failing to attend the congressional hearing on the 3 billion drug bust in Pampanga. Yang was represented instead by his counsel, Raymond Portun. Okay. So, bali, ang abogado pala ni Michael Yang, si Raymond Portun. So, alam naman natin kung sino. Di ba? Okay. And then, mga kababayan, no? Okay, sabi pa dito. Mr. Michael Yang could not attend today's hearing because he had left for Dubai last May 12, 2024. So, nung last week lang, no? He has been in out of the country 8 times for the past 7 months. He is a businessman, said Fortun. Okay, but Committee Chairperson Surigao del Norte, 2nd District Representative Ace Barbers, noted that the panel could only interrogate Yang and not his lawyer. Okay, so hindi pwede sumagot si Raymond Fortun. Kasi alam naman natin na si Raymond Fortun po ay magaling pong magsinungaling. Hindi, magaling pong abogado. So yan nga mga kababayan. So ngayon kasi itong punto kasi dito mga kababayan eh. So yung picture po na yan is magkasama talaga si Michael Yang tsaka si Digong. 'Di ba? Ayan ang ano eh, ayan ang ewan ko ba no. So sabi dito, okay. Okay. So ngayon mga kababayan, mamaya na yan. Michael Yang. So ngayon mga kababayan, alam ko na panood nyo na itong video na to. So panoorin ulit natin to kasi ito po yung mga bagay, ito po yung mga pagkakataon na pinagtanggol po ni Digong si Michael Yang. So panoorin natin to teka lang para mas maganda. Panoorin natin to. Ito. Yang has been in business here in the Philippines for 20 years. Nag-umpisa yan dito sa Davao. Akala ko ba we are inviting investors? That's why I went to China several times to ask them to help us. Investments, yung pera nila, ibuhos mo nila dito para magkaroon tayo. Ako ang nag-utos kay Duque. I want it done immediately. So ito, ang pinag-uusapan niya dito is yung Parmali. Okay? So mga kababayan kasi, okay, inamin ni Digong na si Michael Yang po is matagal na po sa Pilipinas. At siya po ay talagang nagninegosyo sa Davao. So, ang problema kasi dito mga kababayan, advisor ni Digong, di ba, sangkot sa anomalya sa Parmali, ngayon sangkot naman sa droga. Di ba? Tapos meron pa yan, may isa pa yan dito. Teka lang, panoorin pa natin itong isa. Ito pa isa, oh. And it was Yang whom I requested to lay the ground
or do the legwork of my going to China and getting into a new deal and a new relations because of yung foreign policy ko. Nag-neutral ako para makagalaw ako. O, di ba? So, ngayon, ang punto ngayon dito, so kanina sa hearing, ang nangyari, walang Michael Yang na pumunta, okay? And then, nalaman natin na nakabili po itong grupo nga po ni Michael Yang ng mga lupa diyan nga po sa, dito nga po sa Pilipinas. At syempre, ang daming anomalya kasi doon eh. Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi pwede na makabili ng lupa ang isang foreigner sa Pilipinas. Hindi pwede yon, di ba? At syempre, sangkot sila sa droga. So, paano kaya mga kababayan na kung itong mga lupa na binili nila is naging warehouse din pala ng droga? So, nakakatakot yon. At yung sinasabing naman ni Duterte na in-invite niya raw po yung mga Chinese para magpasok ng pera dito sa Pilipinas, actually, totoo naman. Totoo naman yun. Yun nga lang, money laundering ang nangyari. Money laundering yung nangyari, mga kababayan. Oh, imbis na negosyo, yung ipasok sa Pilipinas, money laundering. O, kanina, parang yung hearing kanina kay Alice Guo. Oh, yung kita ng negosyo ni Alice Guo, hindi talaga pwedeng makabili ng chopper. Hindi talaga pwedeng makabili ng lupa at kahit po buildings hindi pwedeng makabili. So, saan galing yung pera? Galing China yung pera. So, hindi natin alam kung yung pera na galing China na pumasok sa Pilipinas, kung ito ba ay malinis. Maliban natin kung saan galing yan. Maliban natin na posibleng galing sa legal or posibleng galing sa illegal. So, yung isipin yung mga kababayan, no, yung illegal na pera na nakuha sa China, pinasok sa Pilipinas para maging legal. So, money laundering po mga kababayan. Ganun po nangyari doon. So, ganyan po tayo binaboy ni Digong. Ganyan po tayo binaboy ni Digong mga kababayan. At hindi ko talaga makuha na itong mga pagkakataon na to, kung hindi pa si PBBM yung naging presidente, hindi po natin malalaman itong mga bagay na to kasi po, bulag po ang mga tao. Ngayon hindi na kasi si PBBM na yung presidente. O di ba? O paano kung si Sara naging presidente? So paano na tayo ngayon? So nagtanga-tangahan na naman tayo. Di ba? So ngayon, abangan natin itong mangyayari. Actually kasi ang problema kasi dito, magre-recess po na naman yung House sa May 24 pagkakaalam ko. So, 2 buwan mga kababayan, 2 buwan na naman silang pahinga. Yung House tsaka yung Senate. So, 2 buwan na naman tayo maghihintay. Kasi May, June, July, o sa July sila babalik. So, matatagalan pa tayo dito para magkaroon ng update. Pero at least mga kababayan, mabagal man, at least naliliwanagan na tayo sa mga ginawang katarantaduhan ni Digong. O, di ba? So diyan po sa nanonood ngayon kung ilan man 'yan. Mukhang may problema kasi yung YouTube, no. So sa hindi pa po nakakapag-like, palike lang po ng video po na to. At diyan po sa Team Replays, ano masabi nyo nga po dito nga po sa investigasyon po ng House regarding nga po dito kay Michael Yang. Kayo ba, naniniwala ba kayo na sangkot si Digong sa mga pangyayari po na to na ginagawa po ng mga Chinese ngayon sa Pilipinas na mga katropa or group of friends nga po ng dating advisor ni Digong na si Michael Yang? Yan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you mga kababayan, and then next topic po tayo. No? Okay?